kuwentuhin kasi ito, kinuwento sa akin to, real story to, but hindi ko napapangalanan. Pero nung kinuwento sa akin, nalungkot talaga ako. Si ano ba yan? Ay, di, wala. Sorry. Tumawagin na lang natin sa pangalan. At pinagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at maging sa mga magiging bagong taga-subaybay ng Payong Kapatid. Ayan. So, ano po ang ating mga hinihinging payo ngayon? Opo, mga kuya, mga kapatid, talagang ang ating number one talaga kumbaga sa survey. Ayan, number one. Ang topic talaga, yung relationship talaga mga kuya. Hindi ba iwasan? Hindi mo talaga maiwasan. Marami yan, malawak yan. Opo, pero sa mga ating mga kapatid na talagang pinagkakatiwalaan ka ng mga questions, maraming salamat po. Diba, Opo, mga yan kuya? tama. Pinipilit din namin kung nagbanggit pa kayo ng pangalan, hindi namin babanggitin kasi for the sake of your own identity. Lalo na sa mga nagbigay ng mga questions sa NGL. Ngayon po kasi siyempre iba sa kanila talagang they meant to ask question anonymously. Ngayon, yung iba naman nagbanggit ng pangalan at nabanggit ito, siya po yun. Hindi kasi binasa ko lang yung question. May question. permiso ho yun para ilagay nila yung pangalan. Pero ito mga kapatid, nakakatuwa kasi alam ko po mga kuya, kayo, busy kayo, di ba? Nagka-counseling naman ho talaga kayo, di ba? Kung marami nagpapakounsel sa inyo. And alam ko po napaka-busy nyo, pero praise God for Payong Kapatid kasi ang ating mga kapatid, nagkakaroon ho ng pagkakataon na makapagtanong po sa inyo at mabigyan nyo ng counsel for free. Pero ulitin ko, ito naman din po ay hindi naman po parang ito lang dapat ang gawin ninyo. This is just one of the factors that you may consider sa mga decision makings ninyo. Now, if you find it helpful, praise God at nakatulong kami. Kung hindi naman, huwag nyo kami awayin. Hindi naman to meant para mag-away-away tayo. It's just kapatid. Na minsan, naghimingi ka ng payo, and maaaring sabihin mo, hindi ka naman expert sa area na yan. Pero bilang kapatid, maaaring mas matanda ako sa'yo, o kaya naman ay, baka mayroon may dadagdag na konting sense, di ba? Na makatulong din sa iyong pagdidesisyon. Ayan. So mga kuya, opo, ito favorite ko topic ito God bless you po. Sorry. Usapang biyenan. Usapang biyenan. Oo, alam ko. Ako po, napaka-bless ko po. Napakabait po ng mga biyenan ko talaga. Yes, ako din. Kayo rin po. Kayo rin po, Kuya Erwin? Wala na akong biyenan. Kaya you're blessed. Grabe naman ho. So, ito na po yung nanay ko, boy pa. Praise God. Opo. So, ito na po yung question. Good day po sa inyo. Christian po ako. Ang nanay ko po, hindi. Unfaithful po asawa ko, maraming bisyo, drugs at babae. Gusto ng nanay ko na wag ko nang pakialaman ng asawa ko. As a Christian naman, sa awa at tulong ng Diyos, napapatawad ko naman po asawa ko kasi nga, binayaran na naman lahat ni Jesus. Ayun po. Yun po yung una nating katanungan. So, hindi yung binan yan. Nanay niya yan Ay, opo. Usapang nanay at binan pa. Oo nga, kasi. Yes. Para maliwanag lang, no? Kasi baka mamaya, kung biyanan siya, total, kung nanay siya, siyempre, ang nanay nasa pabor ng anak. Yes. Diba? Yung nasasaktan, yung seemingly biktima. Okay. Kaya lang, siya yung nanay, kinakampihan ng nanay yung son-in-law, gano'n. Hindi naman. Ang sinasabi niya lang, parang dahil ganyan yung asawa mo, iwan mo na yan. Have nothing to do with him. Parang ikaw, enjoy your life. Parang gano'n yun eh. Kasi as a nanay, naaawa sa anak. Parang kawawa mo itong anak ko. Babaero yung lalaki, tapos sugarul pa, marami ang bisyo. Kawawa, pabayaan mo na yan. Parang gano'n. Sabi nung anak, tama ba? Di naman tama intindi ko. Sabi nung anak, tawag dito, napapatawad ko naman siya kasi Christian na ako eh. Nanay ko hindi pa Christian eh. Kaya sabi niya, napapatawad ko naman sa awa ng Diyos. Kaya okay lang kami ng asawa ko. Yun. So, yun po. So, ano po kaya ang... Ayun, si Kuya Erwin na yun. Ako na nagpaliwanag eh. Ako pa ba sasagot niya? Hindi, joke lang. I mean, hindi ko po alam kung ano po yung gusto niyang... ano po talaga yung katanungan. Pero kung sa ganito pong pagkakataon, ano po kaya ang maipapayo natin na, syempre mahirap po yung mga kuya, biruin niyo po yung asawa niyo, hindi lang bababae, nagda-drugs pa. Tapos, syempre isipin mo, susuportahan ka ng magulang mo. Tapos sasabihin ka pa ng magulang mo,
Ano man ang pakialaman yan? Para isipin ko, kinukonsinti ba ng nanay ko yung asawa ko ng Alay ko, hindi naman ang punto niya parang, ano ba, huwag ka na magpakamartir. Oo, na ano mo ba yan, asawa mo, iwan mo na yan. Ayun po ba yun? Have nothing to do with him. Parang ganun ang dating niyan eh. Di ba? Kasi mahal niya anak niya eh. Ayun po ba yun? Naawa sa anak niya. Parang have nothing to do with that guy. Luko-luko yung asawa mo. Pero kung kayo po yung nanay, although hindi naman kayo babae, pero kunwari kayo yung magulang, ano ipapayo niyo po sa anak niyo kung sakaling ganun nung nangyari sa anak niyo? Kayo po yung magulang. Yung kinot ni Kuya Bong sa Hebrews 5. Kakapin na naman si Hebrews. Let all respect the marriage bed. Parang gano'n. Hebrews 13. Oo. Ibig sabihin, lahat ng mga tao dapat nire-respeto yung katayuan ng mag-asawa. Even in-laws, dapat sila, yung mga parents sila. Kasi kadalasan, bagong kasal pa lang, nakikialam na yung mga magulang eh. Hindi dapat gano'n. Yan, yung nanay, parang lumalabas na nakikialam siya, pero concerned siya sa anak niya. But the real issue is, ano ba yung tama? Oo nga ho. Ang tama is, irresponsibilidad ng asawa, yung asawa niya eh. Tinutuwid niya yung asawa niya, kasi adik, sugarol, o ano pa. Nambababae. Dapat, pinagsasabihan niya yung asawa niya in a gentle way. Na hindi naman nagnanag. Kasi pag nagnanag yung asawa, papalayo eh. So, sabihan niya na mali yun. May karapatan siya kasi asawa siya eh. Ngayon, kung lalaban yung asawa niya, then, at least nagawa niya yung part niya. Pero, yung suggestion ng nanay na, huwag ka na makialam sa asawa mo, you live your own life, you move on. Sa tingin ko, hindi tama yun. Parang sinasabi ng nanay, pabayaan mo na siya sa magdusa siya sa mga consequences sa pinagagawa niya. Ayun. So, ang idea kasi, parang, siyempre may malasakit yung nanay, no? Ayusin natin muna. Yung, tama ba yung nanay? Tama rin ba yung anak? Kaya, di ba? O ano ang dapat nang i-calibrate sa kanilang mga relationships? One, kung di Christian yung nanay, most probably, yung way of communicating niya rin, kung yung mga Christian nga, mali pa minsan yung communication. Baka ang kanyang communication is like, I love you, daughter. I love you, mahal kita, anak, kanya lang. Mukhang inaapi ka ng asawa mo. Pwede ba? Have nothing to do with that guy. Parang ganon. Parang spare yourself. Parang ganon na sinasabi ng nanay. So the intention was correct. Kaya lang, ang tanong, ano ba ang mangyayari kapag pinabayaan ko ng asawa ko? Ano ba yung end in mind ko? Anong gusto kong mangyari? Kaya ganun din ang tulong mo sa anak, doon sa babae. Ano ang gusto mong maging ending? O anong gusto mong mangyari sa relationships inyo at the end of the day? Sa buhay mo, sa buhay ng anak mo, sa buhay ng asawa mo, sa buhay ng nanay mo. Okay, una, hindi pa Christian yung nanay. Ang end in mind mo, sana maging Christian ang nanay ko. Ngayon yung asawa ko naman ay maraming bisyo, babaero, tapos kung ano pa. Anong end in mind mo? Makita ko siyang maayos din sa Panginoong Jesucristo. So anong dapat kong gawin? Tapos ikaw naman, anong end in mind mo? Kayo bilang pamilya, mabuo na maayos. Tama? So paano natin gagawin lahat yan? Yun nga. Yun. So let's start with doon sa husband mo. Yung husband mo, sa nanay mo na. Nanay, communicate to your mom. Ano ba yung, pwede mo itanong like, what other alternative can we do para maayos at matulungan ko yung asawa ko na hindi masisira yung pamilya namin? Kasi nandun yung end in mind mo eh. Apo. Parang si Daniel, ayaw niya kumain ng king's food. Pero ang objective naman ng king is for them to be healthy. Ngayon, ang problema niya, ayaw niya i-compromise yung belief niya. So anong ginawa niya? Nag-offer siya ng suggestion. Now, what if you test us first in 10 days? So, ang objective natin pare-parehas, to be healthy. So, kakain kami nung feeling naming tama, tapos test us after 10 days. If we are healthier, we will continue with the program. Pag hindi naman, we will follow your instruction. Parang gano'n, di ba? So, go to that common
end. Apa. Diba? Ang ending ng nanay, maayos ang buhay ko. Diba? Ang ending ko, maayos kaming pamilya at ayos yung buhay ko na hindi masira yung pamilya ko. Anong masasuggest ninyo? Yan. So, di ba, may proper communication, di ba? Ngayon, yung lalaki naman, ikaw din as a wife, yung action mo ba ng pagpapatawad? Tama naman yun. Opo, tama. Pero ano yung other actions mo para matulungan mo naman yung asawa mo na maayos? Pwede mo bang pinatawad ko lang siya pero bahala na siya sa buhay niya? Pwede mo ba? Ayun. Di ba? Kaya yung bang action mo, halimbawa, pwede ba yun? Kung sakaling lalayo ka ba sa asawa mo, matutulungan ba siyang maayos? Parang hindi ho, ano? Ayun. Yun ang tanong. Hindi ko necessarily agad-agad, oo. Kasi pwede naman, dapat hanapan mo ng paraan para matulungan siya na makonvince mo siya magpa-rehabilitate. Ayun. Pwede mo siya makonvince na siguro by your behavior or respectful behavior, makonvince mo siya, suggesting to him yung mga proper actions para matulungan siya. Kasi may mga tao gusto naman mag-ayos eh. Oh. May mga tao gusto ko naman maayos, di ko lang alam gagawin ko. Talaga. They don't know where to start. How to hindi start. nila alam. Okay. Would you be willing to help, to be helped? Yun ang, yung ikaw rin ang tumulong sa asawa mo. Kasi mahirap naman yung akala mo, ang solusyon, iwanan siya kagad eh. So mga kuya, tama po ba yung naisip ko na forgiveness is not enough? There must be also action? Forgiveness entails action. Wow, galing! Tama naman. Kasi pwedeng pinatawad ko na siya pero bahala na siya sa buhay niya. Hindi yun forgiveness, mga kuya. Sa kanya kasi, ang kanyang forgiveness, tuloy pa rin kami. Hindi ko pwedeng pabayaan ang asawa ko. Yun ang sa kanya eh. Di ba? Yun yung sa tanong eh. Yung nanay ko, hindi niya kaya eh. So, ako, pinatatawad ko siya kasi sa biyaya ng Diyos, ako pinatawad din. Pero ang punto ko lang, ano naman yung next steps mo, mga steps mo to help the husband na maging maayos. Di ba? So, pinagpipray. Intentional lahat yan. Pati parang pag-evangelism, intentional eh. So, nag-iisip ka ng mga paraan. Nagtatanim ka, pinagpipray mo, nagsishare ka, tapos nagkikare ka, tapos share ka, ganun. So, meron kang intentionality. May mga steps kang gagawin na hiningi mo rin sa Diyos para makita mo yung end in mind mo. Tama? So, yun. So, tingnan mo rin yung bahagi na yun. Kasi, hindi pwedeng passive. Yun nga ho, parang passive ang dating, di ba? Pakialaman. Pinatawad naman na, huwag na pakialaman. Okay. Hindi ganon. Hindi ka pwede maging passive. So kung binigay mo sa parents mo, meron po akong plano. Sasabihan mo rin yung nanay mo na, para hindi niya rin naisip na parang, kawawa ka mo, api-api ka. Ma, hindi po. Meron po akong plano. Ito po. Ito po yung gagawin ko. Or maybe you can even ask her, what can you suggest? Yun. Di ba? Mga ganun. Group effort. Di ba? Family effort. Maganda. Kasi ang crucial dito, communication din eh. Oo nga ho. Tsaka intentionality. Praise God po yung ating kapatid nagtanong po sa ating NGL app. Praise God. Kasi ako po marami po natutunan sa sinabi niyo mga kuya. At saka talagang kailangan ng babae, yung asawa, kausapin niya yung lalaki. Kasi baka meron pa mga sanhi o dahilan yung kanyang pagka-babaero, adik, ganyan. Dapat malaman para mas madali niyang matulungan yung asawa niya. Kasi normally mga kuya, pag ganyang situation, normally aasahan mo yung magulang mo na yung mama mo o yung papa mo o nanay at tatay mo ang tutulong sa'yo. Pero parang dating dito, pakialaman. Diba? So, hindi palaga. Dapat tutulungan mo parang rin. para sa mag-asawa yan. Sa concern mo sa asawa mo, minsan yung suggestion mo, hindi naman talaga yun ang tamang sagot. For example, grabe hirap sa opisina, grabe, nakainis na ako. Mag-resign ka ng aya. Ganun agad di ba? Grabe naman. Resign ka ng kagad. Dahil yung asawa mo, nagsasabi yun out of her concern for you. Pero yung lalaki naman, o yung babae naman magreklamo, itong nanay ko, kulit-kulit kasi. Lumayo ka na sa nanay mo. Ganun ka agad. So, meaning yung kanyang suggestion, minsan emotional yung kanyang suggestion. Hindi siya pinag-isipan. Kailangan pag-iisipan mo rin eh. Kasi nga, the Lord is the Lord of, source of wisdom, di ba? Yung Spirit of the Lord is sound mind eh. So, importante, pinag-iisipan mo yan. Tapos ito, kung meron kang church at community, you can ask na ipag-pray yung asawa. Then you work together as one body in Christ to win the husband, to help the husband, to achieve yung talagang gusto mong makita na yung husband
is surrendered to Jesus Christ. Praise. Ay, pag nakita ng nanay yon, wow, ibang-iba kayo. Iba talaga kayo mga Christian. Baka pati nanay mo, mawin mo sa Diyos. Ayun ang importante talaga. Diba? Maganda. Galing. So mga kuya, doon na po tayo sa next question. Okay lang po. Sige. Sakto, kabaliktaran ho ito nung first nanay natin. Ito naman po, iba naman ho, biyenan na talaga. Ito na talaga yun. So ito na po. Si mother-in-law po, consentidor, controlling, guilt-tripping. Tiniis ko po for 10 years. Aray ko. Last month, I confronted her and told her the things she said and did behind my back. And now, she's acting like a victim. Kuya, pa-victim daw, si MIL. She doesn't want reconciliation, dismissive. Aside from praying, what else can we do? Mga kuya, syempre, nanay yan eh. Biyanan yan. Hindi mo pwedeng awayin yan, mga kuya eh. Pero, paano kung ikaw, yun ang nararamdaman mo, parang, alam mo, parang may something na mali, pero hindi mo alam paano, kasi unang-una nakakatanda siya sa'yo, magulang mo. Pwede mo ba i-correct ang magulang mo? Sa Pilipinas, bawal ho yun. Ganun eh. Try natin consider, kasi wala naman sa linaw ng mga context. No? One, nakatira ba yung mother-in-law sa kanila? Yan, isa yon. Kung hindi naman, napag-usapan din ba nila mag-asawa yung tungkol sa kanyang relationship sa nanay? Kasi nanay yung ng asawa mo yun eh. Siyempre, pagka nakita hindi maganda yung trato mo, baka kayo pa mag-away. So, naging open ka din ba sa nararamdaman mo at nasasabi mo rin sa asawa mo without affecting yung attitude ng asawa mo sa nanay niya. Di ba? Kasi importante din. Hindi mo siya sinusulsulan to hate the mother, kundi ini-express mo lang yung how can you better show love to your mother-in-law. Yes. Diba? Parang, pag nakita ng asawa, maganda yun eh. So, pag-usapan natin, pagtulungan natin. Di ba may mga ganon? Kaya nagiging blessing yung mother-in-law. Yes. Okay? So, yun yung mga consider natin mga factors. Isa-isay natin ngayon. Okay. Kuya Erwin, ano masasabi mo pag nakatira yung mother-in-law? Di ba nakatira yung mother-in-law sa... Isang scenario lang yun eh. Yung mother-in-law nakatira doon sa anak. Oo, halimbawa yun. Kunwari Yung anak naman ang nakatira sa mother. Oh, yes. Oo. Kaya hindi makaakal for 10 years. Yes. Ayun. Ano dapat kami, Kuya Erwin? Sabi niya, pinag-pray ko na, ano pa gagawin ko? Ihabla mo na lang. Ay, grabe. Ito lang yun. Grabe naman. Hindi. Kinausap na niya yung mother-in-law niya. Dapat, hindi ba, kinausap na niya yung mother-in-law niya. Ngayon, victim mentality naman yung mother-in-law. Opo. Dapat, ang kakausapin niya muna, yung asawa niya. Ay, ganun ho. Yung asawa niya, ang kakausap sa kanyang nanay, ayun, sariling nanay. Oo. Kasi siya mas may karapatan doon sa nanay. Yes, that's right. Ang gagawin lang ng nanay, magbi-victim mentality, kukuha yan ng kakampi, which is yung asawa niya. Ganon ang mangyayari niya. So, mag-usap sila mag-asawa, then dapat, hindi lang siya mag-isa ang kumausap sa mother-in-law, pati yung asawa niya dapat. Kasi lang dalawa, as a couple. Kasama yun. Para ipakita sa mother-in-law niya na united sila, tapos hindi maganda yung ginagawa ng mother-in-law. Actually, mahirap po yung kalagayan po ng ating nagtanong. Kasi ako po, personally, pag nakikita po, I believe pag nakikita ako ng husband ko na yung like ko inasikaso yung mother-in-law ko, yung mom niya, parang feeling ko mas minamahal ako ng asawa ko. Parang mas, parang natutuwa yung asawa ko pag, lalo na pag sinasamahan ko kung saan-saan, ganyan. So, it's so hard for, ito pong nagtanong na, baka isipin niya na, dahil hindi sila okay ng mother-in-law niya, baka naapektuhan din yung marriage nila. Teka, isa-isay natin. Pwede po. Kaya yung sinasabi ko kanina, kung nakatira ka sa mother-in-law mo, yun ang una mo ayusin. Kasi it's not healthy. Ang problema, yun kung makukonvince mo yung asawa mo, kung nakikitira sila. Kasi isip lang, pawawa naman ng nanay ko, iiwanan natin. Diba? Minsan ganun ang attitude eh. Pero sa akin, hindi man natin siya pababayaan. Kaya lang, we need to separate. O kaya naman, kung within the premise lang, pero nakahiwalay pa rin. Meaning, magkahiwalay ng management, magkahiwalay ng parang yung wala siyang, hindi na siya nangingialam doon sa way ng management ng bahay. And most probably, pag babae sa babae yan, lalo mas mahirap. Kung yung mother-in-law sa wife, mahirap yun eh. Sino ba ang reyna ng bahay, di ba? Pero mahirap po. Kung mother-in-law sa husband,
At least may say pa yung husband, wag na tayo dito. Ano tayo. Ang problema pag yung wife, yung husband, nagtitipid o kaya walang enough income para to separate, mga ganun. But they have to make a stand as Christians na mag-provide si Lord, tulungan sila ng Lord to have enough provision para makahiwalay sila. Amen. Without neglecting the mother. Okay? Yes, opo. Okay. Kung sila, yung mother naman na nakatira, ganun din. You set your boundaries, your policies, na sa bahay na to, I'm still the head of the family ko, ikaw yung lalaki. Okay. Tapos yung wife ko naman. Pero yung wife should be, make sure na hindi mo naman magmamayabang, na hindi mo na i-dishonor mo yung mother. Kasi minsan ko ikaw naman yung babae, ikaw yung may-ari ng bahay, baka may tendency ma-dishonor mo yung mother. Wag na wag mong gagawin kasi mother mo na rin yan. Kaya honor your parents eh. Yes. So yun. That's right. So solve tayo sa area na yan. Apa. Yung pangalawa, kung sakali, ito naman mother, hindi naman necessary nakatira. Pero talagang kung magsalita, talagang matindi. Kinonfront mo na nga. Kinonfront mo na. Nakikipag-reconcile po siya. Oo, nakikipag-reconcile ka na. Ngayon, siyempre, hayaan mo lang muna. Hindi mo naman, kumbaga ikaw, hindi mo naman makakontrol yung nanay mo. Makakontrol mo lang yung sarili mo. Apa. Basta ikaw, tuloy ka pa rin. Keep on loving your mother-in-law. Keep on doing what is necessary to show respect to your mother-in-law. At ulitin ko, hindi mo kontrolado yon. Kunyari, pinadala mo ng pagkain, hindi kinain, o tinapon pa, pinakain sa aso. Para sa'yo, okay lang. Ay, wag mong i-take it personally. Kasi, ginawa mo yon without the slightest thought of return. Ginawa mo yun dahil mahal mo yung mother-in-law mo. So, tuloy-tuloy lang. Babatiin mo pa rin siya. Kung hindi ka pinapansin, ayaan mo lang. Bigay mo lang sa Diyos yun. Basta ikaw, ginagawa mo yun with sincerity dahil ginagawa mo yun dahil gusto mong maayos ang kayo sa mother-in-law mo. Tapos yung sinasabi ko, Erwin, napaka-importante yun. Kinakausap mo asawa mo tungkol dito. Tapos makikita rin ng asawa mo na hindi mo naman inaaway yung mother-in-law mo. Nandun ka para tumulong, nandun ka para kaya lang hindi ka pinapansin. Tapos in-explain mo sa asawa mo, pero at the same time, pinapakita mo rin talaga na you are sincere that you love the mother-in-law. Yes. Kaya wag kang magsasalita anything bad or against your mother-in-law. Oo nga. Wag na wag. Wag kang magko-comment. Para alam din ng asawa mo, when you say something, it's not because you want to retaliate, but simply because you want to help her na maayos yung kanyang relationship sa mother-in-law mo. Yes. Yan. So, kasi iba po minsan mga kuya, parang, minsan pinag-aaway pa pinag-ramol pa yung, kunwari, yung wife, inaano ko ng mother-in-law, pag-awayin ko nga silang mag-ina. Minsan may gano'n. Minsan gano'n din. Yung mother-in-law din naman, pag-aaway sila mag-asawa. May gano'n din. Same lang yun eh. Same lang yun eh. Kaya, ang importante dito, you focus your eyes on the Lord, then, allow the love of God to be radiated dun sa buhay mo. Para sa mother-in-law mo and para sa husband mo or sa spouse mo. Hindi ko alam kung babae o lalaki dito ang So, sa spouse mo, mahalaga makita yung reality ni Jesus sa ating attitude. Ayun. Mahalaga yung uunahin mo yung relationship mo. Basically, number one relationship, human relationship is husband and wife. Yun. Kaya priority mo yung husband mo. Okay? Ngayon, since hindi mo maiwasan yung mother-in-law kasi nandun na parati yun, or kahit na lumipat kayo, baka mga alam pa, yes, toxic yung mother-in-law. Hindi, ganun talaga toxic. You are not living your life your own, kasama mo asawa mo. And if you have children, maapektuhan sila. Alam mo, totoo yan. So, the best would be for you to, separate. Live and cleave. Yan po yung sinasabi ng live and cleave. Yun yung sabi ng Bible principle. Kasi hindi lang ikaw at asawa maapektuhan. The other members of the family. Baka mamaya, pati yung mother, pag nalaman ng mother mo, inaapi ka ng mother-in-law mo, siyempre kakampihan ka ng nanay mo, mag-away-away yan. So, best would be to keep the peace by distance, some distance. Alam mo ako, totoo yun. Kasi ito, kinuwento sa akin to, real story to, but hindi ko napapangalanan. Pero nung kinuwento sa akin, nalungkot talaga ako. Ano ba yan? Ay, Sorry. Tumawagin na lang natin sa pangalan. Sorry. Babae siya. May anak siya. Tapos, hindi nag-live and cleave. So, baling asawa niya, yun yung may-ari ng bahay, yung parents niya. Sabi niya, alam mo, Tosca, gusto kong pagluto ng agahan yung anak ko. Kaso hindi ko magawa eh. Bakit? Kasi pinagluto na ng lola. Kasi hindi niya bahay eh. Nakikitira lang sila. Hindi sila nag-live and cleave mag-asawa. So parang nung narinig ko yun,
parang nalungkot ako bigla. Parang gusto mong paghanda ng pagkain yung anak mo. Hindi mag-uno, hindi mo bahay. Pangalawa, syempre, mas seniority, mas andun. So, you can never be queen of your own. I mean, you can never be queen in that ano. O kasi, hindi mo sinusunod ng Bible eh. Ayun, sabi ng Bible, di ba? Alam mo po, hindi. Live and cleave. Leave your husband and mother and father and cleave to your wife. Maghiwalay sila, and mga kuya. Mangyayari talaga yun. Mangyayari talaga yun. So, nakita ko, pag hindi nagli-live and cleave, karamihan po hindi mo nagtatagal yung marriage. Hindi. Mahirap. Inaakala lang, dreaming lang yung iba na, okay naman kami. Hintay mo lang, lalabas yan. Ay, syempre ayaw natin. Kaya mga Kasi kuya, magiging kompetensya ang relationship sa mother, magiging kompetensya ang relationship sa anak. Oo nga ho. Kaya mga kuya, last 5 minutes! So mga kuya, okay lang ba hingan ko na kayo ng words of encouragement? Bakit sa buhay mag-asawa, hindi lang ho problema sa mag-asawa, meron din mga problems about biyenan, mga ganun mga kuya. How can we encourage ang mga kapatid natin na may pinagdadaanan ganito na talagang gusto naman, napaka-iksi na ng buhay sa earth. Siyempre gusto lang ma-enjoy ng buhay nila kasama ang buong pamilya. Ayan, mga kuya. Words of encouragement. Oo. So, anong sabi mo? And then, sa akin, ang isip ko kasi, when it comes to relationship, it's always, may priority yan. Sa mag-asawa, siyempre, priority mo ng asawa mo. Very simple lang yan, utos ng Diyos eh. Love God and love others. Kadalasan, the simplest, the most neglected, or the most disobeyed commands. Pero pag sinunod na, kaya ako naman sinabi yan because I went through some time, matagal na, nagkaroon din akong problema sa pamilya, sa asawa, sa anak, and yan ang pinaalala sa akin, verse na, love God, love others. So, binigyan ko ng priority yung relationship ko sa Diyos. And then, I tried to build my relationship with my family. Alam niyo, mabait ang Diyos eh. Binigyan ko siya ng priority, of course, andyan, prayer, obedience, Bible reading, fellowship, without neglecting my family. Siya na ang gumawa ng paraan para mapagtibay yung relasyon natin sa kaming pamilya. And doon ko naranasan God really wants us to enjoy our relationship with each other. So, pero unahin muna natin siya. Amen. Alam mo, tama. Sabi nga ng Lord, di ba? If you walk pleasing before God, even your enemies will be at peace with you. Alam mo ninyo sa relationship, hindi natin kontrolado ang gagawin ng ibang tao. Ang lagi natin kontrolado yung magagawa natin. Kaya yan din ang laging paalala sa amin ng aming pastor na si Pastor Peter. Na lagi siya sabi, always focus on what you can control. No? Yung hindi mo makontrol, bigay mo na yun sa Diyos. Di ba? So, sa ating bahagi, siyempre, hindi natin kontrolado ang pwedeng gawin ng ating mga in-laws. Hindi natin kontrolado anong gagawin ng asawa natin. But at least, kontrolado natin ano yung dapat natin gawin. So, we focus on what God wants us to do based within our control at maging faithful tayo doon. At lagi nating iisipin, ano yung end in mind natin? Ano yung gusto nating mangyari? Kung gagawin ko ba to, ito ba ang magiging resulta? Kung hindi, huwag ko mong gawin. Di ba? Kung hindi makakarating doon sa dapat na resultang gusto mo, huwag mong gawin. Ako natin. Kaya, importante yon. At siyempre, yung end in mind natin dapat align sa end in mind ng Diyos. Baka yung end in mind natin hiwalay sa kagustuhan ng Diyos. Baka gawin mo nga yung gusto mo para sa sarili mo. Na eventually, makakasira na sa buhay nating lahat ng maraming tao. Di lang sa buhay mo, kundi buhay ng ating mga anak o mga tao sa paligid natin. At itong napakaganda sapagkat ang Diyos hangad niya na maging maganda ang relationship natin sa pamilya. Kasi ang buhay mag-asawa ay refleksyon ng relationship ni Jesus sa iglesia. Kaya nga, I'm referring this to you in reference to Christ and the church. And alam niyo po ba yung verse na nauna doon? Husband,
must leave his father and mother and cleave to his wife, for they shall no longer be two but one. And sabi niya, and this mystery is in reference to Christ and the church. Kaya ho, maganda ho ang larawan na yan, unconditional yung love, but at the same time, hiwalay sa anumang other relationship. Ibig sabihin, priority na yung relationship sa husband and wife. Kasi ganun din ang relationship natin kay Jesus, na kung saan yun na ang priority other than all the other relationship outside of our relationship with Jesus Christ. Diba? Kaya po, ano ba si Jesus sa'yo? Yan ang katanungan. And from there, you will know, and the Lord will teach you what to do on how to relate with other people. Woo! Yay! Mabuhay ang mga biyanan! Ayan, mga kuya. Dahil dyan, mga kuya, hingan ko na kayo ng tatay. Oo nga. Tulad na sinabi natin, mapaghamon po sa relationship. No? Relationship sa iba't iba. Sa husband, sa wife, sa in-laws. Napakahirap. Kaya naman, kahit na anong mangyari, kung umulan man, umaraw, bumagyo, kung kailangan nyo ng payo, nandito po ang payo, kapatid. Mga kapatid, alam niyo po, masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masaya-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!